ang di karaniwang orasan ni Melchon Tuso. Sa tagumpayan ng Pakibato, sa may mabatong lugar, malapit sa napakalinaw na lawa, na pinalibutan ng malalaking punong kahoy ang tinawag na Binatog, nakatira ang mag-asawang sina Lourdes at Imar. Sa ilang taon nilang pagsasama ay hindi pa din sila biniyayaan ng anak. Kahit anong subok nila ay wala pa rin, hanggang sa nawalan na sila ng pag-asa at ipinagsawalang bahalan na lamang nila ang pagpaplanong magkaanak. Sa kanilang sitwasyon, ipinagpapasalamat naman ni Lourdes ang kabaitan at ang pag-unawa ng kanyang banang si Imar dahil sa kabila ng lahat, nanatili at mas minahal pa siya lalo ng kanyang bana. Isang araw, mga dapit hapon, habang masayang nagtatawanan sina Lourdes at Imar sa kanilang bakuran malapit sa kanilang bahay, ay may isang matandang biglang sumulpot na tila ba'y hinahabol ng kung ano. Sa malayo pa lang ay napapansin na nila ang mga pawis na nananalaytay sa kanyang mukha, siguro dahil malayo-layo ang kanyang tinakbo patungo sa lugar kung saan siya ngayon. Sa kanilang pagtataka, hindi na nila namalayan na palapit na pala ito. Nang lumapit ito sa kanila, mas napansin nila lalo ang makulubot nitong mukha dulot ng katandaan. Kapansin-pansin din ang napakahaba, napakaitim at kulot nitong buhok na kung titingnan mo ay parang ilang araw nang hindi nadadaanan ng suklay. Gayon din ang mahahaba nitong kuko at malansang amoy. "Mangkukulam! Mangkukulam! Mangkukulam!" Rinig nilang sigaw ng mga tao mula sa malayo. "Hanapin niyo ang mangkukulam na iyon at huwag kayong tumigil hanggat hindi niyo siya nakikita." "Alam ko kung ano ang matagal niyo nang inaasam." Biglang nagsalita ang matandang tinawag nilang mangkukulam. Hindi pa man nakabawi mula sa pagkabigla ay biglang hinawakan nito ang kamay ni Lourdes. May inilagay ito sa kanyang palad na isang maliit na bote na sa tingin niya ay may lamang hindi pangkaraniwang langis. "Tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi, huwag mong kalimutang ipahid ito sa iyong tiyan at haplusin mo ito sa 3 beses. Bago ang kabilugan ng buwan, makakamitin niyo ang matagal niyo nang inaasam." Iyon ang sinabi ng matanda at bigla na lamang itong humalakhak ng pagkalakas-lakas na tila nagtagumpay siya sa kanyang pinaplano. Pagkatapos noon ay biglang naglaho ang nasabing matanda at siya namang pagdating ng mga tao. "Nakita niyo ba ang matandang mangkukulam na si Luling?" Tanong ng isa sa mga taong humahabol sa tinatawag nilang mangkukulam. "Nandito po siya kanina, ngunit bigla na lang siyang nawala." "Saan naman?" ni Lourdes. "Bakit? Ano po bang nangyari?" "Siya ang tinuturo ngayong pumatay sa mga alaga naming hayop. Kaya kayo, mag-ingat kayo." Iyon lang ang sinabi ng lalaki at bumalik na ito sa kanyang mga kasamahan. "Lourdes!" Tawag ni Imar sa kanya. "Pumasok na tayo at gumagabi na." Sumunod naman si Lourdes sa kanyang bana. Dumiretso sa kusina si Imar para ihanda ang kanilang hapunan sa gabing iyon, habang si Lourdes naman ay dumiretso sa kanilang silid para ilagay ang ibinigay ng matandang mangkukulam sa kanya. Dahil sa kagustuhan na niyang magkaanak, natatakot man siya sapagkat tinawag na mangkukulam ang taong nagbigay nito sa kanya, gusto pa rin niyang subukan ito. "Lourdes, halika na at kakain na tayo." Nang marinig ang tawag ng kanyang bana, mas lalong umapaw ang kagustuhan niyang subukan ng langis na iyon. Lalo pa at sa inuhan niya'y wala naman sigurong mawawala sa kanya kung susubukan niya ito. Kaya sa gabi ding iyon, pagkatapos nilang maghapunan sa kanilang higaan, naghintay si Lourdes na pumatak ang 12:00 ng gabi bago niya ginawa ang sinabi ng matanda. Nang makatulog na si Imar, dahan-dahang bumangon si Lourdes at kinuha niya sa kanyang lagyanan ang pinaglagyan niya ng langis. Hindi niya alam kung gaano karami ang ilagay, kaya kumuha na lamang siya ng kaunti rito at ipinahid sa kanyang tiyan. Pagkatapos, hinaplos niya ito sa 3 beses gaya ng sinabi ng matanda sa kanya. Ginagawa niya lang ito gabi-gabi tuwing sumapit ang 12:00 ng gabi hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay niya. Hindi man siya masyadong naniniwala sa mga kulam-kulam, pero nagbabaka sakali pa rin siya na sana nga matupad ng matandang iyon ang kanyang kahilingan. Sa pagpatak ng kabilugan ng buwan
Sa parehong oras ay bigla na lang nag-iba ang sikmura ni Lourdes na para bang gusto niyang masuka at ilang segundo lang ang nakalipas ay nagsimula ng magsuka si Lourdes. Mula sa pagtulog ay napabangon bigla ang kanyang bana na si Imar sa pag-aalala kung ano ang nangyari sa kanyang asawa at kung bakit ito nagsusuka. Hanggang sa nag-umaga ay nagsusuka pa rin si Lourdes. Kaya naisipan ni Imar na lumuwas na lamang sa bayan para ipatingin si Lourdes. Doon nga nila nalaman na si Lourdes pala ay nagdadalang tao. Hindi may paliwanag ni Imar ang sayang nadarama nang malaman ang magandang balitang hatid ng kanyang asawang si Lourdes. Dahil sa natuklasan ay pinagbubutihan palalo ni Imar ang pagiging bana niya kay Lourdes. Masaya naman si Lourdes na nakikita niyang masaya ang kanyang bana sa kanyang pagbubuntis. Makalipas ang 9 na buwan, dumating na ang kabuwanan ni Lourdes, ang pinakahihintay na araw ng mag-asawa. Sa araw na iyon, isinilang niya ang isang malusog, napakaputi at napakagandang sanggol at pinangalanan nila itong Belinda Sulil. Belinda na nangangahulugan sa matandang salitang Espanyol na maganda at ang Sulil na nangangahulugang araw. Dahil sa biyayang natanggap, ay mas lalo pa nitong pinagtibay ang pagsasama nila Lourdes at Emar. Hanggang sa lumaki ang kanilang anak na si Belinda. Lumaki itong mabait, matulungin, mapagmahal, matalino at masunuring bata. Ngunit sa kabila ng lahat ay may nakatagong misteryo sa likod ng pagkatao ni Belinda. Lumipas ang ilang taon at nagkaroon na ng kamalayan si Belinda. Doon pa niya nalaman na hindi siya pangkaraniwang bata na tulad ng iba. Sa unang beses na natuklasan niya ito ay halos hindi siya makapaniwala. Nagtataka siya sa mga bagay na siya lang ang tanging nakakakita. May mga pagkakataon na sinasadyan niyang itanong ito mula sa ibang tao. Ngunit laging nakukuha niyang sagot ay wala, hindi. Nasa dalawang iyan lang. Siya ay may kakayahang makita ang oras ng buhay ng isang tao at sa kung anong kaparaanan mamamatay ito. Nang malaman ni Lourdes at Imar ang kakayahang taglay ng kanilang anak, ay labis silang nalungkot para rito, sapagkat alam nilang hindi madali ang maaaring pagdaanan ng kanilang anak. Minsan na kasing umuwi si Belindang umiiyak mula sa pinasukang paaralan noong nasa ika-4 na baitang pa lamang ito. Inilahad ni Belinda sa inang si Lourdes at sa ama nitong si Imar kung ano ang totoong nangyari kung bakit siya umiiyak. Ayon sa sinabi ni Belinda sa kanila, "May nakamunggo po kasi akong matanda na tay. Tapos po may nakita ako sa kanyang ulunan. Oras na malapit pong maubos. Tapos po tumawid siya sa daan. Tapos tumilapon po siya bigla. Tapos nakita ko po may kumuha sa kanya na kaitim." Patuloy sa pag-iyak si Belinda. Naawa na ang mag-asawa sa kanilang anak sapagkat alam nila na sinisisi nito ang kanyang sarili kung bakit namatay ang matandang lumapit sa kanya. Hindi lang 1 o 2 beses na nangyari ito. Bukod sa matanda ay may bata, dalaga at buntis. Ngunit sa pagkakataong ito, nagawa niyang iligtas ang 3 mula sa kanilang kamatayan sa iba't ibang sitwasyon. Ang bata na nasa palaruan kung saan ang magiging dahilan ng pagkamatay ng bata ay ang pagkabagok nito sa ulo. Bago pa man mangyari iyon, ay nailigtas ito ni Belinda. Sa tuwing nakakakita siya ng taong kaunti na lamang ang natitirang buhay, ay siyang tinutulungan niya. Gumagawa siya ng paraan para mapigilan ito. Habang sa isang dalagang babae, ito ang nangyari. "Ate, ate!" Tawag ni Belinda sa dalaga. Hindi ito nakatingin sa dinadaanan. Nakatingin lang ito sa kanyang cellphone. Hindi ito napansin ang sasakyang umaandar habang ang nagmamaneho nito ay kumakaway sa kanila na tumabi. Bago pa man mahagip ng sasakyan ang dalaga, ay nahila na siya ni Belinda. Doon niya napagtanto na muntik na siyang mahagip ng sasakyan. "Hay, Diyos ko! Maraming salamat bata at iniligtas mo ang buhay ko." "Walang anuman po." Naninibago man si Belinda sa kakayahang taglay, naglaon ay nasanay na siya at natanggap na talagang parte na ito sa pagkatao niya. Nalaman din ni Belinda
na kapag may isusuot siyang salamin sa mata ay hindi niya nakikita ang oras ng taong nakikita at nakakasalamuhan niya. Kung kaya't minsan iyon na lamang ang kanyang ginagawa para maiwasan ito. Dahil doon, hindi niya namalayan ang oras. Dumating ang bagay na kinakatakutan ni Belinda. Dahil suot-suot niya ang salamin sa mata, hindi niya nakita na kakaunting oras na lang ang natitira sa buhay ng kanyang ama. Sa paglipas ng kanyang 18 kaarawan, kung saan siya naging ganap na dalaga, ay siyang pagkamatay ng kanyang amang si Elmar. Labis-labis ang kanyang pagsisisi. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Para saan pa? At biniyayaan ako ng ganitong klaseng kakayahan. Hindi ko man lamang nagawang iligtas ang buhay ng aking sariling ama. At napahagulgol si Belinda.